Maraming salamat kay Brother Marlon Ahobo at Kingdom of Jesus Christ sa mga sandaling ito. Mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan nandito sa Laguna at sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, isa sa mga kandidato ni President Rodrigo Duterte ay hindi natin makakasama ngayon, ngunit magpapaabot pa rin siya ng video message. Walang iba, isang magaling na abogado, number 56 sa inyong mga balota, Attorney Vic Rodriguez. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa inyong balota, ang inyong formal at opisyal na aplikante pagkasunod. Tanggapin po ninyo ang aking paggalang at pakikisa sa ginagawa ninyong pagkilos ngayong araw. Ako ho ay nagsusulong ng war on corruption bilang tunay at maisog na posisyon. Tinanggap ko ang hamon sapagkat hindi ko masikmura ang higit na talama na antas ng korupsyon na gaganap ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po bilang senador ninyo, aking pinapangunahan ang war on corruption, aking ipapalukala ang pag-amenda sa tinatawag nating plunder law o yung batas na tumutugis sa mga mandarambo. Atin pong ibababa ang presyo dito mula 50 million pesos, gagawin na lamang po natin ito 1 billion pesos nang sa ganun ay higit. Ng video rito papasok para sure nandito yan sila Pans TV at Idol Duterte. Grabe, ang daming tao. So maraming salamat sa inyo guys. Ayan pasok tayo dito sa may La Vista. Ito natin sila Pans TV dito. Grabe yung tao dito guys. Umabot tayo. Thank you very much sa inyo guys. Thank you. Ayan, lakad tayo dito papasok. So magsiset up tayo dito ng live. Andito sila Pans TV guys. So maghahanap muna tayo ng yan, CNN, lahat ng yan, grabe yung tao. Maghanap tayo kung saan area. Ayan, dito sa may gilid muna tayo guys. Maghanap muna tayo dito ng pwede nating ayan dito sa labas. Kanya-kanya sila ng dito. Kanya-kanya ng hanggang dito sa loob. Ayan, nandito. What? Buti niwanan mo pa si Diwata. Oo naman. Galing pa ako Quezon City. Traffic. Pans TV, andyan sa loob. So ayan guys, habol-habol muna tayo dito. So maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito sa may loob. Pasok muna tayo dito, Grand Hall. Ayan, dito sa area. Pasok tayo dito. Ayan, thank you very much. Dami ng tao. Ayan, dito. Natin dito sila. Ano bang Tagalog sa Tagalog? Hulaan mo. Sabi niya, sir, hulaan mo. Guys, meron akong ibon na nasa kamay.
kamay ko. Thank you very much sa inyo guys. Hulaan mo kung ang ibong ito patay o buhay. Iba? Andun yung iba natin. Pagka sasabihin ng profesor, buhay. Ikot tayo dito guys. Hanap tayo. Iirisin niya, anong tawag mo? Bibigayin niya yung ibon at ang ibon ay mamamatay. Grabe yung mga tao. Pagka sinabi naman ng profesor, Ikot tayo dito guys. ang ibon ay patay, luluwagan niya. Ang ibon ay mabubuhay. Ngunit ang profesor, matalino. Sinagot siya ng profesor, sabi niya, hindi ko alam Ito sa likod. kung ang ibon na nasa kamay mo, buhay. Daming tao. Pero isa lang ang alam ko, Ayan, hanggang dito. Abot tayo dito. hawak mo Yan. ang buhay ng ibon. Mga kaibigan, ikaw Set up ang tayo ng, estudyante. Video. Dito Ang guys. ibon Ang ng labas. ating bansa. So saan kaya pwedeng Nasa kamay mo ngayon ang mag-CR. pagpasya kung ang bansang ito Andito tayo sa may, ay bubuhayin natin. private, Sapagkat ano kasi ngayon ito eh, private, ay pilit na resort. pinapatay Ayan, no, sa ng may, mga mapagsamantalang politiko. Yan hanggang dito. Grabe. Tapos na ang putol! Wala nang putol! Iboto natin ang kandidato ng PDP Laban! Grabe yung tao guys. Ang dami. Thank you very much. Kaya huwag niyong Dito tayo. kalimutan sa tulong ninyo. Ngayong Mayo 12, Bulon, ni Bulon. sa inyong mga Nakahabol din ako. Galing pa ako Quezon City. Quezon City pa ako. ilagay nyo, number 53. Ha? Ayan ang mga numero nila. Number 38. Si Congressman, si Senador Marcoleta. Number 28, si Senator Bongo. Number 10, si Jimmy Bundok. Number 22, si Ronald De La Rosa. Number 58, si Philip Salvador. Number 34, Lambino. Number 30, JB Hindo. Pili ako. Nasa kamay ninyo. At higit sa lahat, Okay na to, no? huwag niyong kalimutan na iboto ang mga tao na mayroong resibo. Wala na akong video. May napatunayan. Ito ang garantiya. Pag binigyan niyo ng pagkakataon si Pastor Apollo Kibuloy, aayusin natin ang Pilipinas. Magandang hapon, Laguna! Magandang hapon, Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Duterte! 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 Maraming salamat kay Brother Marlon Abobo at Kingdom of Jesus Christ sa mga sandaling ito. Mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan nandito sa Laguna at sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Sa school. isa sa mga kandidato Pati na nga daw. ni President Rodrigo Duterte ay hindi natin makakasama ngayon. Ngunit, magpapaabot pa rin siya ng video message. Walang iba, isang magaling na abogado, number 56 sa inyong mga balota, Attorney Vic Rodriguez. Ako po ay si
Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa inyong balota, ang inyong formal at opisyal na aplikante pagkasenador. Tanggapin po ninyo ang aking paggalang at pakikisa sa ginagawa ninyong pagkilos ngayong araw. Ako ho ay nagsusulong ng war on corruption bilang tunay at maisog na posisyon. Tinanggap ko ang hamon sapagkat hindi ko masikmura ang higit na talama na antas ng korupsyon na gaganap ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po bilang senador ninyo, aking pinapangunahan ang war on corruption. Aking ipapalukala ang pag-amenda sa tinatawag nating plunder law o yung batas na tumutugi sa mga mandarambo. Akin pong ibababa ang presyo dito mula 50 million pesos, gagawin na lamang po natin ito 1 billion pesos nang sa ganun ay higit nating mapanagot ang lahat ng nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At pag nagawa na po natin yan, akin pong isusunod na isa sa batas bilang senador ninyo ang pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mapapatunayan at mahatulang guilty sa kasong plunder. Bukod po dyan, lahat po ng mga hatulan sa kasong droga na siyang kasasamputan ng mga taong gobyerno, yung mga banyaga, alien o foreigner, siya rin kung dapat maging kaparusahan ang death penalty. Pagdating naman po sa kabuhayan ng ating mga kababayan, akin din po sinusunod ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa sahod ng lahat ng manggagawang Pilipino. Tapusin na po natin ang diskriminasyon sa sahod. Aking po ipapanukala ang pagkakapantay-pantay doon sa tinatawag nating wage rate ng mga nagtatrabaho sa probinsya. Dapat po ito'y parehas na sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Tapusin na po natin ang diskriminasyon sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan sa probinsya. Hindi po totoo ang sinasabi nilang mas mura ang buhay sa probinsya. Bilang pagpapatunay na dapat na tayong magkaroon ng pagkakapantay-pantay na sahod. Parehas lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin, na may isang pirasong gravy sa isang tanyag na fast food chain sa Mega Manila at sa probinsya. At ang katotohanan, sa marami pong produkto na higit mahal sa probinsya, kagaya ng gas, kagaya ng gasolina, diesel, kerosene, pati na ang presyo ng kada kilowatt hour ng kuryente. Kaya bilang senador po ninyo, aking isusunod ang pagkakaroon ng pantay-pantay na sahod sa lahat ng manggagawa na tatrabaho ka man sa Mega Manila o sa probinsya. At siyempre, ay lagi ko pong sinasabi, ang simula at katapusan ng paghihirap ng ating bayan ay ang korupsyon. At ang korupsyon sa ating bansa ay nakaugat at patuloy na nag-uugat sa ating naunang budget. Bilang senador ninyo, makakabantayan ko po ang tamang proseso ng pagpasa ng ating naunang budget. Sisikapin ko po na ibunyag lahat ng manuwalyang provisions ng ating budget. Hindi na po tayo papayag na magpasauli sila ng budget base sa napakaraming blanco sa final approved, ratified, and filed by Cameral Conference Committee report. Ito po yung mga pamunayan natin gusto gawin bilang senador.